palihog manindog alang sa pagampo sa sinodo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagabarog kami atubangan kanimo o Espiritu Santo sa among panagtapok diha sa imong ngalan. Uban kanimo lamang nga bugtong mogiya kanamo. Himo ang imong puluyanan ang among mga kasing-kasing. Tudloi kami sa dalan nga among pagaadtuan ug sa paagi nga amo kining makabot. Kaming mga mahuyang ug makasasala. Ayaw itugot nga kami mopasiugda og kaguliyang. Ayaw itugot nga ang kawalay kahibalo magtultol kanamo sa sayop nga dalan ni ang pagpinig maka-impluwensya sa among mga buhat. Himuang nga makakaplag kami diha kanimo sa panaghiusa ug nga dili kami mahitipas gikan sa dalan sa kamatuoran ug sa unsay matarong. Kining tanan among gipangayo gikan kanimo nga nagalihok sa matag dapit ug panahon diha sa kahiusahan sa Amahan ug sa Anak hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Pasiuna, usa sa labing dakong pakigbisog sa tawhanong pagkinabuhi mao ang garbo. Buot natong kabigon ang atensyon sa uban ngari sa atong kaugalingon. Ang kadaghanan naningkamot, uban ang pagsulti sa uban kung unsa sila kamaayo ug nganong sakto sila. Nanginahanglan kitag atensyon nga ilhon og daygon. Sagad maningkamot kita, kay buot man natong ituboy ang atong kaugalingon ug bation nato nga importante kita. Apan, ang atong napukan nga tawhanong kinaiya sa makadaghan mapakya sa pag-ila nga ang pagpaubos mao diay ang labing dakong hiyas nga atong maangkon ug dili gayud hingtupngan. Mao kini ang labing dakong tinubdan sa pagkahalangdon sa kinabuhi. Ang pagpaubos tataw nga atong makita diha sa mga pulong ug mga buhat ni Juan nga magbubunyag. Sa Ebanghelyo karong Dominggoha, nakaila siya kon kinsa si Jesus. Iyang gitudlo si Jesus ug iyang gipunting kang Jesus ang mga mata sa iyang matinun-an gikan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang Ginoo. Ug kining iyang buhat sa pagtudlo sa uban ngadto kang Kristo adunay dobleng epekto sa pagtuboy kaniya ngadto sa pagkahalangdon nga dili gayud makabot sa hinakog nga garbo. Pamalandong, sama kang Juan nga magbubunyag, ako nahimo bang instrumento diin pinaagi kanako ang mga tao makadangat ngadto kang Kristo? Palihog manindog.
Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiyo sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon ko na ni Kristo, ani anak kita nining ikaduhang Domingo sa Advento. Gulmaandam kita sa pagsaulog Santos Kamisa, maginusol kita sa ato mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kanimo maigsuon nga nakalapas ako dako yamot sa nahuna sa pulong sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga mo ko Santa Maria, kanunay ulay. Sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo maigsuon, kung iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa tuwang sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaloy kami. Magampo kita. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ayaw kang kabalaka katawhan ko ngayon ang Diyos. Dasiga ang Jerusalem, ug ina siya nga wala na'y gubat, nagipasaylong ng iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot, alang sa tinyang kalapasan. May isa katingin nga nagsinggit, pag-andam ug dalan alang sa Ginoo, dito sa kangawan, hinuan mo sa katulid, ug lapad nga dalan dito sa disyerto, alang sa atong Diyos. Abuno ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabangturan mahimong patag, ug ang dapit nga gansal-gansalon, mahimong hapsay. Unyay padayag ang maya sa Ginoo, ug makakita nini ang tanang tao, kaya ang Ginoo mao'y nagsulti nini. Tunga sa habog nga bukid o Sion, o ginantala ang mayong balita, o Jerusalem, tingantala sa mayong balita, halasinggit o ayaw kahadlok. Ina nga syudad sa Huda, aniana ang Ginoong Diyos. Aniana ang Ginoong Diyos, o magari na gayud siya, aniya na siya dala ang katawan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero,
Pasibsibo niya ang iyang kayupan, ang manati iyang puguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Pamation ako ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw, ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa akong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ang kaluoy ug kamatuoran magtagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Pagbasa gikan sa ikadang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa ginunahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol o gubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo nga abot, ingon sa usa kakawatan,
Niadtong adlawa ang kalangitan mahanaw, uban sa kusog nga dinaguok, ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaog ug mautot, ug mahanaw ang yuta, uban sa tanan nga anaan niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay niyong buhaton. Kinahanglan magkinabuhi kamo nga balaan, ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimong, aron maabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaog, ug mautot, ug ang mga planeta, ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahingo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mao kini ang maayong balita, may tungod kang Jesucristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni Propeta Isaias. Ania ang akong sinugo, na ipadala ko una kanimo. Ang landamon niya ang imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tao didto sa kamingawan ug nagwali. Hinusuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo. Ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea ug sa syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo. Panit ang iyang bakos ug dulong ug dugos ang iyang kalanon. Miingon siya sa katawhan, ang tao nga moanhi sunod
kanako, mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maadjong buntag kaninyo tanan. Muni ikaduhang Domingo sa Advento, ang atong Ebanghelyo karon kining sinugdanan sa Ebanghelyo nga gisulat ni San Marcos. Ang unang mga pulong nga idyang gilitok o gisulat mao kini. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Jesucristo, ang anak sa Dios. Maayong balita, good news. Usa man ang maayong balita nga gilitok nga gisulat sa Ebanghelyo, the good news about our Lord Jesus Christ. So mauni ang good news, not the latest news. Usay ganahan ko manawag sa awing agaw kay manawag ko nidya kay chismosa ka siya. Munang manawag ko, te, usay update niya. May tungod sa among lungsod ba? Pero dili ni ang maayong balita nga isang yaw nga ibalita sa Kristiyano, sa Katoliko. Dili ning mga latest, mabitan ang gitawag og marites, mare, unsay latest. Apan ang isang yaw what the Christian would proclaim, unsa man, kinsa man. O dili suruan. Iyong pagani ang Ebanghelyo karon dunay mas labaw pa kanako, higher than myself, higher than me, who will come after me. So ato isang yaw ni kalibutan na diha, dili usay latest nga balita nga dagang chismis, kung dili kinsa unobag kana ba may sumasilingan ba dai nga ako'y balita. Sikuan ba? Ayaw na. Sa muka na eh. Masig mo doon mo, Father, you will come to the priest and you will tell, Father, sikuan ba ka sa muka? Ayaw na. Padre. Ang ating balita, kanang maayo. Amen. Hindi mo lagi mamuano pag naalag mo gumubalita nga ganang di maayo. What we proclaim is the good news. Usay mawala gani ko kay kasaganang balita karon about mga yawa. So, mga yawa, balita mga yawa. Ako kay di man kasukot tigtagad ang mga yawa. Kasi sila lagi pong padadawin ila pong sigig pasalida sa Facebook. Mamayong na rin ang ibalita na ito, mga yawa. Isa ito ibalita. Mga yawa, ang kunan sa ibalita. Diba? Sige na mga yawa, dunay tiaw diri o, dahan ang tiaw diri o. Kanang ang mga tiaw, maringon na ito, naas pala dongdong, managan ta. Naas si sister, managan ta. Kaya ano, ang dalami mo, kinsa? Ang yawa. Di lagi mo manahog. Kasi karon mga to ko magpa-deliverance ko ron kay daghan ang yawa. Okay na lagi na, wala problema. Pero ang ibalita nato, klaro ka sa
Mao kini ang maayong balita. We proclaim the good news about our Lord Jesus Christ. Unya, kanang mga balita, nato pa sa first reading nato, Prophet Isaiah. Ibutang diri, kaya mag-proclaim ta about the Lord, about Christ, the good news. Kini maayong balita. Usa may tumong nato nga ato man isang yaw imantala ang maayong balita. Mato pa sa first reading from the prophet Isaiah. Aron wala na'y gubat. Wala na'y gubat. No more. Wala na'y gubot. Nagibutan pa din atong imantala ang maayong balita. Aron dunay kapasayloan sa mga sala. Ibawaw ni unang gisangyaw ni San Juan na magbubunyag kapasayloan, repentance na pagibutan din sa first reading. Aron ang mga lapad, aron ang mga dalan na mahimong tulid og lapad. So kada mga dalan nga dili lapad atong tuliron. Ang mga dalan nga likaon atong tuliron. Sa pagibutan din ni Isaiah. Aron ang mga walog. Usa man ang walog? Walog. Valley. Aron ang mga walog, abunuhan. Kanang valley ba? Between two mountains, there's a valley. Nga na nagpuyo, dagang mga tao, abunuhan. Labi na na atong panahon nga mga yuta, ipangkuha, atong abunuhan. Mga isang yaw nato ang maayong balita. Napadula ang gisulti ni Isaiah. Aron ang gansalon. Kana bang daan nga bang lisod. Ang sanib bisala ang gansal bisura po na sa may nang sana hapsay. Ato isangyaw sa Kristo aron hapsay ang atong kinabuhi. Pero mga tanak ko rin sayon ba may ubat? Yes or no? Sayon ba na hinisag na di na mo magawin? Yes or no? Di ka po mamunubag. Sayon ba ang kapasayloan sa mga sala? Yes or no? Sayon. Sayon ba ang kapasaylo sa mga tao na nakasa nimo? Yes or no? Di ka po mamunubag. Sayon ba tuliron ang mga daan nga liko-liko? Yes or no? Yes? But di gali kakabag-o ng imong amahan nga nagsige liko-liko? Di gali kakabag-o ni ato mga igsuon, mga igagaw nga sige liko-liko? Sayon ba abunuhan ang mga walog? Yes or no? Kaya pa naabunuhan nato ng kanang naay mga yuta ang nagipang kuha sa tawagan ng mga yuta sa tawagan. Sayo na kanang mga yuta ang nakuha sa mina, sayo na nato baliko. Yes or no? Sikog lingi na mga yuta nga na di na kumutingog. Sayon ba sayon ang lugar ang gibutang diri ang dapit nga kana lagi na sa ito binisaya lang na nanong magusdahan sa una sa buhon katubang daan sa buhon sa una nga lubak-lubak sayon ba na hapsayon dili mo na nga sa Ebanghelyo sa kining mga pagbasa gibutang diri ni Isaiah ngayon tulas sa habog nga bukid usiyon ug imantala ang maayong balita tulas igsoon climb the
mountain. Di ba nakanta ng climb the highest mountain? Ito na. Tumas! Well, nagtuo pa nga ang Christian life is easy. Nagtuo pa na pagsangyaw ni Kristo sa'yo, tumas sa taas nga bukid. Ug imantala ang maayong balita. Napagibutang din hala, ingos Isayas, hala, singgit! Hala, singgit! Tunas sa bukid, ug singgit! Climb up the highest mountain, a high mountain, and there shout to proclaim the Lord. Singgit! Kaya nigsangyaw nimo ni Kristo, pwede ikaw rang usa. Pwede des imong pamilya, ikaw rang usa. Pwede des katilingban, ikaw rang usa. Ang uban, wa maminaw nimo. A lonely voice in the wilderness. Tungas. Singgit. Pero gidungagan po ni Isaias. Iyos sa ayaw ka mo kabalaka. Katawhan ko. Bisiga ang Jerusalem. So sa pagsangyaw nato, bisa pagtungason, di ta muhuno. Kaya bang di ta muhuno nga magbinuotan? Kaya bang di ta muhuno nga magtinaron? Bisan paglisod. Ayaw kabalaka. Di mo pa ito dire. Halasinggit ug ayaw sa subay. Singgit ug ayaw. Awa mo minaw sa first reading. Singgit ug ayaw. Diyo, straight sa ning tikpan diyo kay murag giinitan ako kaya sila katubag diyo. Singgit, gani ayaw kabalaka, karon singgit ug ayaw. Singgit ka man ka, mahutulong ni Kristo ang maayong balita. Singgit o ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ngayon kasi musuliyan, doon ako'y balita niyo mo ha? Mahutulong ni Hesus Kristo. Ayaw kahadlok na. Ayaw kahadlok nga nagsakay ka sa bus o aeroplano. Mag-ingani ka. Awa, yung sa'yo, mahadlok ko, kay mauwaw ko. Abila, buutan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Kini ba, maglosaryo ka sa publiko? Ayaw kahadlok diha sa kananan sa restaurant. Manguros ka. Mga batanon, maging mabubuhan Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. And this thy gifts, which we are about to receive from thy goodness, through Christ our Lord. Ayaw kahadlok. At sa mapamundog na sa restaurant, kamuhanan ako kayo, mahuhuli ko. Ginagmay na ba? Because I'm shy about my faith, I just do this. No, you do this. Even when you are with our brother Muslims, don't be afraid to speak, to say to them, I am a Christian. Daka! Huwag bindako ako. Ayaw kahadlok mo balita ni Kristo. There was this Austrian priest, a friend of mine. I would like to listen because there's a foreigner here. Can you speak Bisaya? You understand? You understand Bisaya? Yeah. So I just speak English. A little English lang, ha? I just speak a little English. Are you German, sir? Are you German? What's your nationality? USA. So I just speak a little English, ha? Just to be fair with a foreigner, ha? No, but I will be Bisaya English.
Kung saan nung taong isulta, nakalimutan ko. This Austrian priest, a friend of mine who came to Bohol to visit me. And we were in ICM because he had to buy SIM card for his cell phone. SIM card ba? Mapalit og SIM card. And it was already almost 6 o'clock in the evening. Alas 6 na hapit sa gabi. Ug sa in the mall, when it's already 6 o'clock, there will be a sound. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived the Angelus. Diba? Sa mall, sa mga mall. So suddenly, because there was an Angelus while doing the transaction, the sales lady say, excuse me sir. Then the lady prayed. The angel of the Lord declared, and she conceived, Hail Mary, full of grace. Then my Austrian friend, who is a priest, a Catholic priest in Europe, he told me later, Dong, I almost cried. Because here, in your country, you still pray in public. In public? You pray in public? In my country, no more. I just hide. Because faith is private in many rich countries. At turas yung bahay, ayos publiko. Never in public. But this young lady, ordinary as she is, prayed the Angelus in the middle of his business, of her business transaction. What a witness, my dear friends. Morning, Christian life. Atong isang single. Ayaw kahadlok. Pero, magsugot sa hagna. Kinali mo, kapaw sa oras. Okay pa, tasan. Adwaga pa na, can I add more 2 minutes? 52 man. Sige lang, tundalagan. Tapos ulo natin Panagsarap ito kong istorya. But in the midst of this, taliwala ang tanan. Nabalik ko sa pangutana ni Pope Benedict XVI. Di ba ganyan ang lamay kasuto, di ba? Hapsar, kanang wala may guba. Nabalik ko sa pangutana ni Pope Benedict XVI sa libro, Jesus of Nazareth. He asked, what did Jesus bring to the world? What did Jesus bring to the world? Unsay gidala ni Jesus sa kalibutan? Usa man? Peace. Peace? Peace. His word. Yang pulong. Gubat. Bisag asa. Wala peace. The question of Benedict says, it goes this way, what did Jesus bring to the world if not peace? If not prosperity? Unsa kuno dala ni Jesus sa kalibutan? Kung dili kalinaw, kung dili kaabunda sa kinabuhi. Kay kung kalinaw, malinaw nita. But, malinaw na mga tagana. But, kaya ba ako ninyo sikog paminos mga balita. Malinaw na mga kalibutan. Ang gera sa Ukraine, the war in Ukraine is still going on. The war in Israel, in Gaza Strip, is still going on. Unya, dala ni Kristo ang kalinaw. Kaabunda. Dala ni Kristo ang kaabunda, prosperity. Kumusta mo? Kumusta mo ta? Sabi na kita mga Pinoy, nadato na nito. Kasi mataglood-lood. But since Pope Benedict also replied, what did Jesus bring to the world if not peace, if not prosperity? What did he bring? He brought to us
Tag-ana ninyo. Kato nakaduhog na amig hapon sa walo, ayaw magtugan. Tag-ana ninyo. Usay kidala. What did Jesus bring? Usa may dala ni Kristo? Di tag-ana. Usa? Ug sa English pa, nagsugod, it starts with letter F. Dodo na na. Oh. Pero na, F of God. Ingana. Sa English na, kung sa Bisaya, D sa Dios. F of God. What did Jesus bring? He brought to us the F of God. Okay, sunod sa F, ang upat ka litra, ang katapusan E. The F of God. Sa Bisaya, ang dagway, tugan ako. Dagway na dahil. He brought to us the face of God. Jesus brought to us the face of God. Hindi kalinaw. Yung batas Kristo, I'm bringing division. The face of God. Dagwas Ginoo. So that we will know who we are. So that we can know who we are. Ano makailat na kinsa ta? Kung kita hinimo sa dagway sa Ginoo, mapo na imong dagway. Nalingian ang imong dagway. Turn to the face of your neighbor now. Muna dagway sa Ginoo. He brought to us the face of God so that we will know who we are. Who are we? And who are we? Kaysa na ta? O sa may dagway sa Ginoo, nga gihatag na nato. Sakto na ito imong tubagan niya, ma'am. Muna yung gitawag, theological virtues. And this is who we are. We have these virtues. What are the theological virtues? Eh? Theological virtues. Ay. Magklase na ko sa biyana. O sa binis, hagna, magklase na ka na Domingo. Ha? Wala mo kayo mo. We will have a Sunday school. Because many Catholics don't know anymore about their faith. And how can you proclaim the Lord if you don't know your faith? So theological virtues, faith, hope, and love. Pagtuo, paglao, ug paghigugma. This is the face of God brought to us. That we live in faith, in hope, in love. Unsa man ang faith? Unsa man ang pagtuo? Mubalik ko sa Matthew 17 verse 20. A faith like a mustard seed that can move mountains. Mauni ikaw ang imong pagtuo bisan walo na makabungkag nagbukid. Kato mga liko-liko, pwede mo ito niyong patagon. Faith. Kanang lawang kaso nga pagtuo. Hope. Ingon si San Pablo, simple to the Romans, ingon siya, spe salve. Sa nilatin pa, spe salve. O sa mga, in English, in hope we are salve. Saved. In hope we are saved. Diya sa mong paglaong, maluwas ka. Katong pagtuwa ko ito, ano ko itong pagtuwa sa kababae nga niduhong ni Kristo sa Mateo 9, versikulo 21. If only I can touch the cloak, his cloak, I will be healed.
mamaayo ko. Law man ang pagtuo ha, o isangyaw na. Ato isangyaw ang paghigugma. I really love this image of the Lord. Naliyas Kristo ito, kinabang gugma alang sa mga kabus. Ang Kristiyano ba, magsangyaw ni Kristo ngadto sa mga kabus to the poor. Yes, Kristo dito sa Matthew 11:2-5. Kito bitaw nga mga disipulo ni Juan. Ni adto, are you the one we are looking for? Ikaw ba lamang ipangita o doon na palain? Kung sa matubag ni Kristo, yun siya. Go and tell John what you hear and see. The blind regain their sight. The lame walk. Lepers are cleansed. The deaf hear. The dead are raised. The poor have the good news proclaimed to them. Nagtabalik ninyo. Tingnan sa simula dungo. Huwag mo nakita. Nga mga buta, nakakita. Ang mga bako, nakalakaw. Ang mga tao na sakit sa panit, mga limpyo. Ang mga bungo, nakadungog. Ang mga patay, namangon. Ug ang mga kabus, nakadungog sa maayong balita. Ato, go to John. Ug katong Kristo, wala ingon, diya sa Lucas 4:16-21, upon reading Isaiah ang Kristo, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Ang Diyos Kristo, ug karong taknaa, nahitabo ni. Nga ang mga buta, nakakita. Ang mga napriso, nakagawas. Ang mga kabos, nakaduhog sa kabulahanan sa Ebanghelyo. Ug karong adlaw, nahitabo ni. Ug mao na ito ibalita. Pasensya na nga, may ako sagna karon ha. Ako'y sa gipuli momentarily nga pares-pres din so. Pasensya na. Kaya dagan kong buhaton. Mabuang mo na ho. Pasensya na. Kaya ni ko, I come to Hagna with appointment from the Bishop of Talibon. And I come to Hagna with my conviction, gikan pa sa mga apostoles to the Bishop. When the Apostle James and other apostles told St. Paul dito sa Council of Jerusalem, kung sa may gingos mga apostoles ni San Pablo, o kaya makauban, be mindful of the poor. Hinumdumo ang mga pobre. Hinumdumo ang mga kabos. Pasensya na. Kaya niya ako rusagna, mangitas mga kabos. Mauban mo? Bukusog mo na ako pangita. Mangita ko sa mga bakol. Bukusog mo. Ako rin usa. Di man kamo mangusog. Mangita ko sa mga idog-daog. Mangita ko sa mga tiguan, wala na nagam. Mauban mo? Ako rin lagi. Mutumas na ko na mga bukid. Umusinggit ko, mawala ko kahadlok. I will climb the highest mountain, and there I will shut out without fear, proclaiming the Lord. Mangita ko sa mga kabos. Umay ko nila. Mako'y balita. May tungod ni Kristo. Mukuyag mo, dili. Ako kadungod. I will proclaim the good news to the poor. Mukuyag mo, dili.
Bantay bitaw ha? Bantay bitaw. Mag-meeting ang mga PPC karon. And this is my marching order. Mangita taas mga kabus. PPC, mukuya mo. Bantay bitaw ha? Basta unsa ako na lang usa. Be careful. Mutungas ka sa bukid. Hala. Magtungas sa bukid. Sa bilang sa barangay. Ilihan. Kung di mo, ako na usa. Isugo, bita kong bisat doon eh. Pero malipay po mo. Bishop Abed is happy. Was happy when I told him, Bishop, kato bang imong gibalay sa kabos, kato bang imong gitaga ang mga bao, pangitao na hong balik, sa buhaton doon. Kaya ato itong pa-eskwelahan doon ang mga anak na dito ang ka-eskwela. Manatabangan ko rin, mangita ito nilagbalik ha? Nagandag ka naman ito na. Mangita ko nilagbalik. Mangita pa. Kato mga bakol, mga PWD, mga senior citizen, mangita ko ninyo. Bahala ako na usa. Bahala di mga usog ng tagahagla. Mangita, ragod po ko ito. O di ko kita. Mangita gapon. Kaya usa may ako i-proclaim nila. Mautimi ang mayang balita. May ito mo. Ni Kristo. Si Kristo. Wanay lain. Dili ako. Sa Ginoo ko. Dili ikaw. Dili, nindot akong binto. Pero ito lang po tulason ng atong building ha. Ito lang po ng tulason ha. Kaya ito ng butangan diya. Kanang lugar diyan ta mag-istorya. Mamalandong. Kana bang maglingkod-lingkod ka, magbasa-basa ka. A safe space sa kumbento. Kana ba ito mga youth ka na isalaat na. Kaya mga ito na dito. Basag-asa na lang mag-dip-dip. Ano na lang sila safe space. Di na sila makapamalandong. So tabangi po ko. Tabangi ang parokya na itong humano na itong building ginahilag, inday-inday, buhat. Kunsa, tayo na, humano ko ito. Wiling mo, humano na ito ng building. Kunsa na. Okay na, humano na ito. Yes or no? Atong humano next month. Yes or no? Dali, araw na. Next month, humano na rin. Basta malabang na yung mga tawana. Diba? Humano na ito na paspas. Kaya ano, doon ay mga seafarers na organize na ito. Because in Hagna, we will be building Stella Maris Center for seafarers and Center for OFW. Because I am the head of the OFW in the Diocese of Talibon. Ako may director na anak. Maghimo tag-center diha. Unsa gadali mo ko? Kaya ba mo mga nang gadali ko? Kaya ang pagka-administrator, pwede ko ingon ni Bishop Ugma, dong, uli na. Mauli na po ko. Ako parispes ang function, but I do not have the stability or the protection of stability. Maulang nagdali ko karon og papangitas mga pobre. Nagdali ko rin humano na, nagdali ko rin maghimo na tag-Stella Maris Center niya. Una ang target, time frame, January, humano na talang. Yes or no? Yes, di na. Yes. We proclaim the Lord. Paspasan na ito ni. Muna, pasensya na. Pasensya na, nga niabot ko din eh. Kay samukon, zuta mo. Kay wako'y kahadlok. Musaka na namang bukid. Wako'y kahadlok. Musinggit na ng tuloy sa bukid. Magsangyaw na tuloy ni Kristo. Di ko mahadlok. Pasensya na. Magsugod na ko karong adlaw. Mao nang bahala gut mo. Karon ako magtaas og wali. Kaya og sa politiko pa ni, mao ni political platform. Plataporma di gobyerno. Unsa mo bala? Plataporma. Ako na lang gitaas. Pero sunod ang wali. 2 minuto na lang ha. Karon lang ko. Kaya wala ko panahon magwali po.
ka, boss. Wala ko'y tama ni. Tuhon, karon ako magtaas. Ako nang tingin ang tanan. Kay sugod karon og ugma, mangita nako. Ug muuban mo na ako, dali na sila makitaan. Oh, nahilo naman. Pero salamat nga niya ako din. It's really an opportunity, a privilege for me. A humbling experience for me. Request lang ko, we pray for your praise. Ako, si Padre Victor, si Padre King, kaya daan na po sila dagang assignment nga ang gihatag nila. Kaya lang si Padre King o si Padre Victor, ako na mga pinangga. Kaya no, ako na mga estudyante sa seminaryo sa una. Maestro ko nila. Iyan po ang tamang tulo. Kaya mabisi ni sugod karon ug hangtod kalos ako palakon sa obispo. It can be short and quick. Pero paspasan nato ni. Amen! Amen! I want it louder. Amen! Please stand. Atong ipadawag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa Diyos, ang lamahan, ang makagahom sa tanan, ang buhat sa langit ug sa yuta, sa tanan makita ug di makita. Nagatuo kami sa Ginoo sa Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag kan sa kahayag. Matuod nga Dios kan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinayasamahan. Pinag kaniya nga himo ang tanan. Tuod ka na itong mga tao, gusto kalawasan, may kanaog sa ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nangyayon sa nga may lawas ka na Maria nga ulag ng imong tao, tuod ka na ito, gilansang sa krus, si Pilato, nag-antos siya na matay o gilubong, sa katulong adlaw labanhaw siya, ang matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, ang nagalingkod sa tuo samahan, balik sa manayaon, paukom sa mga buhi, ug sa mga minatay, ug ang ingirian, walay katapusan. Gato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa nagisimba sa gimaya, ug isulti pinahagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, katoliko apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa kadunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanwa sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig na ang Dios kanunay magpatalinghog kanato. Mga muyo kita ngadto sa atong amahan sa langit. Muyon kita, amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nalatas ni ining panahon sa Adbento, ang simbahan mutubo diha sa grasya samtang sa kahinangop nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran maghiusa sa paghago aron makabot ang tunhayng kalinaw o gustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga nangandam kita alang sa bagong langit ug bagong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinaguhi, lakip na ang wala pa ipakatao. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag nining panahon sa Adbento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kagalingon balik ngadto sa Dios. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo,
nga ang halamdong Tifilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay, makakitag katumanan sa ilang gilauman, o magsadya sa walay katapusan didto sa langit. Magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Ug sa kahilam sa kasing-kasing atong apat na matagstag sa ka mga pangamuyo. Kining tanan na magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Pangigsuon pag-ampok kamo, aron ng akong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo. Ang mapabsamo namong pag-ampok sa sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong panungdan. Hatagi lamang kami sa imong maluyong panabang, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos kamahan, Diyos utunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga pasalamat kami kanimo. Kaninag sa tanang dapit, pinaagin sa Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukid, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag. O
o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami, pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig abot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang amo mga kasing-kasing sa kahinangot ug pagdaig ug busa. Uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, puno ang langit, o Diyos sa Hosana, Hosana. Daigon ang nagaan sa ngalan Hosana, 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 Hosana. Sakam Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin ng Espiritu pagsantos ng magasa. Aron mahimo kinalang kanamong nga lawas o dugo, Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kugalingon mikuha sa ugpan, misalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug niingon. Dawata kini nga tanan ug kana kay kini kong lawas. Nitugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pakusab. Nihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug niingon. Dawata kini Panginoong kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Ano na mga sala mo pasaylo, buhata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. ang kalanong ilinon. Kita hangtod sa pagbalik Yan Ano paghandom sa kamatayan ng pagkabanhang sa Kristo, naghahalad kami kanimo, amahan, nunimpahan sa kinabuhi kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip,
nga ang ngayon nga matubang mo lagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinong ginawa mo simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco mong Papa, ni Patrick Daniel ang magbispok sa tanang mga pare. Hinong sa magsuri ng matay. Malaon nga banaw sila tanan nga matay sa mga kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsuot sa kahayag sa imong naw. Kaluoy ikaming tanan. Himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton mata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dagon ug amo ikaw nga mayaon pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya man kaniyang diha kaniya, yatagan na kaniya magkagawang nga amahan, Diyas kiusa sa Espiritu Santo, ang tamang duhog ug himaya, hangtod sa kantura. Magampok kita nga maabot untang hirian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Ama matuman ang imong pagbuo, dinis sa'yo ka. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pas kami sa maingon nga kami nagasaylo sa mga nakasalakanan. O pili mo kami ito yan. Mangal kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinan ng panahona, ang tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, saan nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo amo mananubos. Hangtod sa kanturan. Ginoong si Kristo na yung kasama apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ang tanawa ang mga sala, kung bilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa mga kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaang kaninyo, ipakita ta ang panag-iniksunay,
Panagdaay tanan. Kini makudero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Palihog manindog. Nagampo kita, hulang ka na ang busog o Ginoo, sa imong lawas o dugo, pinagi na sa kamanto, tudloy ka mga palabiyon namin ng butang ulit mo, kaysa mga butang ng kalibutan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ng Ginoo. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan o mga panglinglas sa yawa. O mapausanan. O ikaw pinsapil sa kasanduluhan sa langit. Pinagi sa langit ang gahom sa Diyos, magbanlod sa impyerno kang Satanas, o sa mga dautang espiritu, nga naglibot-libot ning kalibutan, o nagtinguha sa kaparutan sa makalag sa katawhan. Amen. Amen. San Miguel Arcangel, palihog may lingkod sa makadiyot. Pahibalo, ang mga caretaker sa atong bituon, palihog ihatod na dinhi sa atong simbahan, sugod karong adlaw hangtod sa Martes. Karong adlaw, Disyembre 10, 2023, Domingo, aduna kita PPC meeting karong alas 2 sa Palis. Apil niini ang tanang mga presidente sa mga kapilya ug mga mandated organization sa simbahan. Apil usab niini ang GKK coordinators. Karong maabot Disyembre 12, 2023, adlaw Martes, mao ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Adunay prosesyon sa alas 4 sa kadlawon
ug ang misa sa alas 6 sa buntag. Karon ang maabot nga Biyernes, Disyembre 15, mauna ang atong unang misa sa simba sa gabi o simbang gabi sa Ulugon sa alas 7 o pagkaugma Disyembre 16 ang misa de Gallo sa alas 4:30 sa kadlawon. Ang mga schedule sa misa de Gallo sa mga baryo sa Ulugon sa alas 5 sa buntag. Ang mga schedule sa mga misa makita nato sa bulletin board sa atong simbahan, sa gawa sa atong opisina ug sa atong taming matag Domingo. Ang mga sobre sa Pasko nga mao'y atong gamiton sa paghalat atol sa misa, atong ipadala sa atong mga chapel moderator atol sa ilang PPC meeting. Ang mga schedule usab sa mga kolektor sa mga misa naa gibutang sa sakristi. Palihog tan-awa lang ninyo. Daghang salamat. Manindog. Ang ginala kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagahom sa tanan, ang mga anak ug Espiritu Santo. Mahalaga santos nga misa, panlakaw kamo dalang gugma o kalinaw ni Kristo.